Maayong buntag sa tanan. Praise God for this wonderful day na we can come and worship the Lord. I would like to welcome each and everyone. Kabalo ko karong last week, murag daghang gitrangkaso. Apil na ko. Bahay na lang kay naayo po by the grace of God. Na ako'y mga kailan na paos ang tingog in ko, Lord, ayaw lang iwala akong tingog kay unsaon ako ni pag-preach. So, salamat ta sa Ginoo for this wonderful day nga we can come to worship Him. So, kung nabatay mga special occasion, birthday celebrant nga this week o last week, wala pa kanang kaning anniversary. Wala, no? Pero gahapon, enjoy sila JR nangaligo. Indeed, it's a good day na sunny day karon. We are grateful to God for this day. Si Pastor Sam ay o si Ate Rose ninyo tuwa sa kumbal kay church anniversary po sa katong simbahan nga atong ginasuportahan. Dugay na una pa to sila sa atua. Naghanap po kayo sila, nakapahimo na po sila building at this time. Tungkol po sa mga generous Christians na nag-support sa ministry. So every anniversary, kami magiday mo ato dito kay amo kami gyud nag send off sa ila kay diri man to sa Davao. Padala na mo sila dito gitabangan pag mobilize anto nakaplastar sila. Grabe po ng trial sa ilang church and yet karon daghan na kay sila young people nga kaila sa Ginoo tungod sa ilahang pag-reach out. So pasalamat po ta, no? Praise God kay kamutanan nakaanhi diri worship the Lord, and we can learn a message from God. So, atong ginahangyo ang tanan to please stand as we atong basahon ng atong pamalandong pinaagi sa pagtubag-tubag. One thing I ask from the Lord, this only do I seek. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Let us pray. Father, thank you, Lord, for this wonderful day nga imong tapok dinhi aron sa pagsimba o pagdayeg kanimo. Lord, among gina-pray that your presence will be with us today. Allow us to understand sa mensahe and allow us to shout for joy sa pasalamat, Lord, sa mga maayong gihimo nimo sa among kinabuhi. O paghatag nimo kadaugan sa among mga buluhaton. Thank you, Lord, and we ask for your Holy Spirit to fill each and every one of us so that we can feel the joy of your presence. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Dayon ta sa pag-worship by singing our hymn opening praise. Sa lahat ng
sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kaluti-luti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay nagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Praise you, we give glory, honor, because of His love. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Bless you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Great is thy name. Let us continue to worship the Lord by singing with all our hearts. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, Yes, Lord Jesus. pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, Yes, Lord Jesus. set apart Set me apart, Lord, to do your work. Master, ready to do your will. Oh God,
Padayon ta sa pag simba o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa paghatag sa atong mga pasalamat sa iyaha. Pasalamat ta, mga at pasaylo kung sa may atong nahimo sa atong gikanta. Lord, purify our hearts from within. Aron kita maka-worship sa atong Ginoo, iyang dawaton ang atong mga pag-ampo. Pasalamatan nato siya ug atong isulti sa iyaha ang atong mga panginahanglanon, ang atong mga problema, ang atong mga gipangita diri sa kalibutan. So let us take this moment, mag-ampo ta individually sa atong Ginoo. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, just as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Thank you, Lord, for this day na imuming gidala dinhi aron sa pagsimba o pagdaig kanimo. Ikaw, Lord, ang buhi nga Diyos, Diyos na Espiritu o kamatuoran. We call upon your name today to bless us with your presence. Lord, makita nimo ang mga prayer sa imong katawhan nga naa dinhi karon. Madungog nimo sila, Lord. We pray, Lord, nga unta imo i-grant sa ilaha ang ilang request. I-guide sila sa ilang dapat himuon aron, Lord, ang ilang mga prayers imong mahatag kanila, imong matubag
according to your will and purpose. Salamat, Lord, kay ang imong healing power kauban sa imong katawan. Salamat, Lord, kay naami kami tanan dinhi aron makapasalamat sa imuha, ug maka-fellowship, ug maka-worship, ug maka-kat-on ug pagtulunan nga gikan sa imong pulong. Lord, thank you kay successful po ang trip ni Brother Jomar sa Manila. According to Maricel, na daw siya contract. So we praise you and we give glory and honor to you. Kantong mga igsuon ako diri, kabalo ko, Lord, na sila'y victories. Pasalamat mi, O God, sa imuhang guidance, sa imuhang presence in everything nga ilang ginahimo. Lord, among ginapray si Pastor Sam ug si Mami Rose tuwa karon sa Kumbal Bible Community Church aron pag wali sa mga young people, sa mga members na naa dito. Salamat, Lord, kay imong gi-bless ang simbahan na naghan sila. O salamat, Lord, kay imong gi-sustain sila, Pastor Brian o si Sister Gina, Lord. Thank you, Lord, sa imong kaayo. Salamat, Lord, sa pag-sustain mo sa tanang members of this church. Kabalo ko, Lord, nga daghan kang gi-bless, daghan kang gi-heal. Ang uban, Lord, continue to struggle, and yet salamat, O God, kay naa ka nagatabang. Wala man siguro tao, Lord, nga may problema. Pero kami tanan nagpasalamat kay naa ka sa among tapat. Andam sa paggiya, andam sa pagtubag sa among mga prayers. We ask for your blessing today sa among pag-worship. We commit this time to you, O Lord God. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Manglingkod ta. Pasensyahin ninyo ang Pastor Hagay. Bako pag-ayo na ako. Pasalamat ko kay naamutanan din ni karon. Nag-pray ko nga, Lord, katong message ni mo nga gihatag, kanto tanan gusto ni mo nga makapaminaw, padala ni mo. Because I believe kaniyang gihatag na mensahe para ni sa inyo tanan. Kay dili ba ata, halos di ba ata present tanan. No? Na ay uban dili kanhi kay uso po ng ubog sipunog kalintura. Ako, ingko Lord, ayaw wala akong tingog kay saan ako pagwali. Nga, wako kabalos commitment ni Pastor Andin. Pray lang yun ko. So, salamat ko kay na ako'y tingog, bro. Actually, ang message nga gihatag ni Lord para sa ato ano importante ni. Kay balo ba mo nga kaning si Jesus nganong parable ang iyang ginasulti palagsa sa Bible? Parable. In fact, nangutana ganitong iyang disciple nga, Lord, nganong parable man isulti nimo? Nganong di na lang nimo isulti diretso? Kabalo mo sa itubag ni Jesus. Ingon ni Jesus, ga-istorya kong parable kay kaning tanan nga naa dinhi, dili ni para sa tanan, para lang ni sa makasabot. Kadtong maminaw, masabtan.
Ang di maminaw, di kita sabot. Kay nakakagalingkod niya ang imong una-huna to sa layo, di gyud nimo masabtan. Mao na ingon sa Bible nga he who has an ear, let him listen to what the Spirit is saying. Ang mensahe nga gihatag sa Ginoo karong buntag is how the people of God can experience miracles. How the people of God, kita, unsaon na to nga maka-experience tag milagro. Mutuo pa ba mo milagro ron? Amen. No? Ngayon bang tao, di na mutuo. Ang ilang gituan, sure malas lang. But in the Bible, na ay milagro nga nahitabo. Gawa sa miracle of healing, ha? Itong mga gipanghimo ni Jesus sa una, buta, iyang ayuhon, katong na stroke, iyang palakhon, no? Gawas ang mga sakita. Karong buntag na ako'y i-share sa inyo nga tulo ka klase nga milagro. Duha sa Old Testament ug usa ka milagro. Kaya ang Bible daghan kayo nag-story sa milagro. If you want to experience miracle in your life, gusto mo maka-experience og milagro ba? Kanang milagro, usa na ka panghitabo nga imong madawat sa Ginoo nga imposible pero na milagrohan ka. Kasi gusto milagro. Amen. So paminaw mo kay tulo ni ka story sa Bible, ako ning i-share sa inyo ni atong tan-awon unsay mga common nga murabag common denominator nganong nahitabo ang milagro. Kay God sa tinuod lang ang Dios gusto gid niya maghimog milagro sa ato. Ang problem kay dili ta ready to receive it. O dili ta ready nga nakapaminaw ta nga dire nga lang ka agi kay naa diha adi ana gid ta. Mao na siya problem. So kaning story karon akong i-share sa inyo, paminaw mo kay if you want to experience miracles in your life, sundan nato ning prinsipyo nga atong makuha karon. Okay? Amen? Ang una, tulo ni ka story. Panghitabo ni sa Bible, dili ni ingon nga gitudlo ni Jesus o gisulti ni sa God the Father. Event ni panghitabo. Ang unang event akong i-share sa inyo, mao nitong panghitabo ni Moses. Atong basahon sa Exodus 4:1-5. Exodus 4:1-5. Si Moses ni. So Moses answered. Ang background na ni ang Ginoo nakigistorya kay Moses. Gisugo niya si Moses nga Moses adto ka sa istoryahe si Pero istoryahe si Pero sa Egypt. Inga siya nga pa buhian mga Israelites. Mao na yung istorya ni Moses ni Moses ug ang Ginoo. Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you?" Ingon ni Moses, Lord, hindi sila matuo. Kaya ang sugo siya, adtua dito. Istoryahe ang mga Israelites, istoryahe ang King of Egypt, pero ang tawag ana, King of Egypt. Ingna siya nga buhian ng Israelite kay dadunta mo sa akong yuta nga gi-promise sa ang Abraham ay sa akong Jacob. So, ingon ni Moses, Lord, di sila mo tuo. Ato ta sa verse 2. Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" Unsa nang nasa imong kamot? Ingon niya, a staff. Kablo sa staff, sungkod.
Sa una manggod ang mga tao gadala gyud na sungkod, dili kay di sila kalakaw. Gamito na nila pangbunal o atakihon sila layon, mga animals, weapon na kanang sungkod. Unsa nang naa sa imong kamot? Ingon sa Ginoo. He replied, the Lord said, stop, he replied. Ingon ni Moses. The Lord said, throw it on the ground. Verse 3. Moses throw it on the ground and it become a snake. Nahimong bitin. Katong sungkod ang gihimo nga kahoy, ingon sa Ginoo, ilabay na. Nahimong bitin. Unya, unsa ingon, unsa gihimo ni Moses, nagdiok siya. Talawan po na bitin. Kinsay talawag bitin din. Ingon dili, he ran from it. Pag-itsa niya na imong bitin, lukso siya kay kita na siya bitin. Unsa ingon sa, then the Lord said to him, reach out with your hand, take it by the tail. Guniti sa ikob. Katong bitin, guniti sa ikob. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back into a staff in his hand. Nahimong sungkod o balik, nahimong kahoy o balik. Katong bitin, nahimong kahoy. Ingon ang Ginoo sa verse 5, this, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has appeared to you. So, unsay gihimo sa Ginoo, gihatagan niya power si Moses. Kaya ingon man siya, Lord, di sila mo tuo. Gihatagan niya power. Para mo tuo sila, Basta di mo tuo, iitsa na imong sungkod, mahimo nagbitin, managa na sila. No? Di mo tuo. So, actually, kani si Moses, grabe yun siya kay, before ani, ni Ana pagin siya sa Ginoo, itong sa chapter 3, kung naamoy Bible, pakauli mo sa inyong balay, basahan ninyo, Exodus chapter 3. Ni Ana pagin siya, si Moses sa Ginoo nga, Lord, ug mangutana sila kinsay mo pangalan, unsa akong isulti. Ana siya, ingon ang Ginoo sa iya. Ingna sila, I am who I am. Ako ang Ginoo. Wala na ilain, ako ang Ginoo. I am who I am. Mao na diri iyang giingon, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Mao na siya. Mao na itong Ginoo. So mao na first story na to. So timan-in ninyo to ha. Si Moses gisugo sa Ginoo. Unya sa iyang kahadlok, sa iyang alanganin siya, nangayo siya og Lord, ug di sila mo tuo. Ana siya sa Ginoo. So gihatagan siya sign sa Ginoo, gihatagan siya power. Second story na pud nato. Unya nata ang atong purpose ani ato ning basahon ning tulo ka panghitabo para atong i-connect sila unsay common factor nganong nahitabo tong milagro. Na ako'y nakita ba nga common factor? Ako nang i-share sa inyo kay ako as your pastor, tinuod ni ba, daghan milagro na itabo sa akong kinabuhi. So, kung gusto ninyo milagro, paminaw gid mo. So, kanto kay Moses, kani karon sa 2 Kings 4:1-7. 2 Kings 4:1-7. The wife of a man from the company of prophets cried out to Elisha. Kani, asawa ni sa usa ka prophet, man of God. Kung karong panahon, pare, pastor, asawa ni siya. Kani si Elisha, mao ni siya ang ilahang labaw, leader nila. Powerful kay ni siya nga prophet. Kani si Elisha.
ang milagro ani kanang bato pwede niya ipalutaw sa tubig. Kanang naisakit ayuhon niya. Ang buta iyang ayuhon. Ang lepros iyang power ni Elisha ni. Powerful kay na siya. Daghan siya sakupod nga mga prophets. So, niya na tong wife of a man from the company of prophets, sakop niya, ang asawa, nihilak sa iya. Cried out to Elijah, "Your servant, my husband is dead." Namatay iyang bana. And you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Kato pa katong asawa sa usa ka propeta, namatay man ang propeta, ang iyahang bana naalay utang. So kanadto pag wa kay bayad sa utang, actually kwaon ang imong anak. Himuon na siyang katabang sa balay for 7 years. Una na siya buhian para mabayad ang utang. Ana na siya. O i-release siya sa'yo kung gamay rag utang. Depende sa kadako sa utang. Pero ang instruction ni Lord, di sa kung sa kadako ang utang, after 7 years, buhi na, is-set free na. Mauna siya instruction. So kani, namatay ang prophet, ang asawa, ang widow, kwaon niyang anak kay bayad sa utang. Sila'y utang. Verse 2, at tuta sa verse 2, Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me what you have in your house." Ingon sa prophet, unsaon ako pagtabang? Nangayo man siya tabang sa ilang leader, si Elisha. Unsa may nasa imong balay? Ingon ang servant, "Your servant has nothing." Wala ko, nothing there at all. Ingon siya, she said, "Except a small jar of olive oil." Kanang olive oil, mauna ilang panghalo sa flour para magluto og pan. Kauno nila. Olive oil. Maura ni nasa akong balay. Niya na itong biyuda. Elisha said, "Sige, go around and ask all your neighbors for empty jars. Adtuay mo mga silingan, panghulam o kuan ka ng mga sudlanan nga walay sulod. Sudlanan sa olive oil nga walay sulod. Kay mauman na ilahang kuan sa una, olive oil man gid na. Don't ask for just a few. Dagana kutob sa mapangayo nimo, mahulam nimo nga jar, hulama. Ask. Ingon si Elisha sa iya. So verse 4, ingon ang kuan, ang instruction sa iya, paminaw mo, then go inside, sulod mo, and shut the door behind you and your sons. No? Sulod mo sa inyong balay. Pag naan na itong mga empty jar, sulod mo sa inyong balay, isirado ang portahan, unya, ingon niya, uban imong mga anak, unya, ingon niya, pour oil into all the jars. Katong gamay nga oil, ibubo na dito sa mga empty. Ibubo. Gamay na lang niya. Isu nito matubuan. And as each is spilled out, put it on one side. Instruction ni Elisha. Pag hulam og mga sudlanan, unya, dalaha sa imong kwarto, isirado ang portahan, yung kadtong oil nga nabilin ninyo, ibubo na dito. Unya, inigpuno, idaplin. Punatanan mo na inya, pangayog daghang sudlanan. So, gisunod sa widow. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring
sige tulo liyang anak, sige siya gyabo, dili mo undang og tulo tong gamay nga oil. Kita ninyong milagro? Unsay milagro ani? Provision. Nya karon, and she kept pouring. When all the jars were full, puno na tanan na. Ingon dire, she said to her son, bring me another one. Dahil na kay puno na. Ingon, but he replied, wala na, puno na. There is not a jar left. Nahatag na lang ang tanan. Then the oil stopped flowing. Wala na ni awas kay wala na may sudlanan. No? She went and told the man of God, and he said, ni ana siya kang Elisha. Okay na sir, na puno na tong mga sudlanan. Unsay ingon ni Elisha, go sell the oil and pay your debts. Bayar dito imong utang. You and your sons can live on what is left. So sobra pa gid ito. Sobra pa to pambayad kaya ang nabilin inyo na na. Mabuhi na mo ana. Pertindaghan na to nga oil. So unsay miracle diri? Provision of God. God niingon siya dili gusto makita po nato usa sa important truth nga naa diri. God does not want us nga di ta mo bayad og utang. Akat mga palautang nga makalimot, ay naam dahil may utang. Ayaw mo gana, dili mo ma-bless ni Lord. God wants us to pay our debts. Niya na siya, Lord, kung sa man sige, baligya na, ang sobra inyo na na, you will, ang imong duha ka anak, that is enough, you will live with that. No? So, ang first miracle is gihatagan siya power si Moses. Ang second miracle dire nga atong gi-describe provision kay pambayad sa utang. Hasta ang ilang panginabuhi gi-apil na. Okay? Duha ka milagro. Ang ikatulong milagro nya ato dayong i-summarize unsa ang mga common things so that we also can have miracles. Kabalo mo kani, basahon lang nimo diretso-diretso, di mo makita tong hidden factor. Mo na akong gina-share sa inyo. If you wanted God to give you a miracle, sundo na to ang principle na ma-learn na to today. So the third one, Mark 6:35 to 44. Mao nitong milagro nga si Jesus iyang gipakaon ang 5,000 katao, gipapanihapon niya. Kadungog naman mo ani. Common man ni. No? So akong basahon Mark 6:35 to 44. By this time it was late in the day. Say pasabot. Hapon na. Hapon na. So his disciples came to him. This is a remote place. Giingnan nila si Jesus. They said, and it's already very late. Mga alas 5 na siguro ba mo action na git-git. Send the people away. Giingnan niya sa disciples si Jesus, pauli ani, so that they can go and to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Nanangit ang disciple kay Jesus, Lord, paulion na nato ni kay watay pagkaon na ni. Paulion para mamalit sila kanya-kanyang pagkaon niya. Pabalikon lang siguro nato ba. No? But he answered, at siya tubag ni Jesus, verse 37, but he answered, you give them something to eat. Pakauna, ingon ni Jesus. They said to him, that would take more than half a year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? Pag ingon ni Jesus, pakana, ingon nila, unom kabulan na trabahoan, pakanuning 5,000 katao.
Isa ka kananan lang na. Unsa may kabalo ba mo ang minimum wage karon? Butang lang nato 10,000 round off nato. So 10,000 a month. 6 months 60,000. Ana kadako. Kinahanglan nimo pakano ng 5,000. Karon makapakaon ka og 5,000 ka tao, 60,000. Pwede no, pero pan lang gihapon. Pan lang. Akong gikwinta-kwinta. Tagdos ang pandesal. Ya kada tao mukao kay panihapon man. Kada tao mukaon og lima ka pandesal di 10 daan. O di sa 5,000 di 50,000. Kunya na pa may isda. Kulang. No? Ana ning sitwasyon sa una. Ingon sila, unsay atong ipakaon na ni kinahanglan tag-ani kadako nga kwarta aron pakanon ning mga tao. Ano isulti? Unsa may ingon ni diri? Unsay respond ni Jesus? Verse 38. Ingon niya, how many loaves do you have? Pila man ka bread nang naa diha sa inyo? He asked. Go and see, tanawan. When they found out, they said, balik sila, 5 and 2 fish. 5 ka bread o 2 ka isda. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups. Palingkura sila on the green grass. So, they sat down in groups of hundreds and fifties. Gipalingkod. Taking the 5 loaves and 2 fish, looking up to heaven, tanaw si Jesus sa langit. He gave thanks and broke the loaves. Nagpasalamat siya. Then He gave them to His disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. Hasta isda. Gibahin-bahin. Para sa tanan. Verse 42. They all ate and were satisfied. Naay nakulangan? Wala. Ingon dire, nangaon sila tanan o nabusog. Nabusog sila. Kinsa may wala nabusog tong nangaon tatong Father's Day dire. Nabusog pa tanan. So, milagro na. Kani, ingon ni Jesus, they all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketballs. Nanubra pa yun. 5 ka pan o 2 ka isda, ang sobra 12 ka basket. 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. No, bisag sa una nga panahon, nagay mga tao nga kanabang magkuhag pa niya di hudton. Karon magkuhag pagkaon, magkuhag chicken, kagunon lang niya, kaman labay. Mauni sa una. Gitapok nila tanang sobra sa pan, 12 ka basket ang sobra. The number of men who had eaten was 5,000. So, muna giingon sa Bible. Kung saan nga milagro, God fed the people. Ang disciple actually hesitant. Saan na ito ni pagpakaon? Ang pinakasayon, sige uli mo, kanya-kanya na lang ta. Ang uban, mag-fasting yun kay layo mo kayo ila. Di lang ta mga uli, diri na ta. But, kani nga case, no? Sa tulo ka milagro, nga atong na istorya, unsay inyohang nakita nga common sa tulo? Si Moses, kadtong asawa sa prophet nga nabiyuda, si Moses ang biyuda o kaning disciples. Unsay nakita nato? Sa story nga gibasa nato, unsay nasabtan nato? Silang tulo na ay problema.
ang tulo na problema. Si Moses, nahadlok siya. Kay basig dili siya tuhuan. Kabalo mo manggod sa una, o ikaw mo atubang ka o hari. Pag ang hari di makakursunada sa imong naong putlang kagliog, ana na siya. Murang mahadlok yun ang tao, ang basig. Mananghid yung ka, sir, pwede ko makikistorya, ana. Dili pwede nga, sulang ka dito. Kaya dili ka makursunadahan, patay ka. Mauna si Moses, alanganin siya. Ang problema ni Moses, nahadlok siya. Mauna yung ingon siya nga, Lord, basig di sila mutuo. Ang gihatag sa Ginoo, power. Ang byuda, unsay problema niya? Ha? Utang. Ang iyang anak, kuwaon na sa iyang giutangan kay ibayad. One way or another, diri sa Pilipinas, sa una, inunana na sa mga bukid, na yung mga pobre dito, di man sila ka pakaon o pa-eskwela sa ilang anak, ipadala nila diri sa syudad, nangitang katabang, sulduhan o katabang rate niya, moto. So, murabag para ang tustos nila dito sa bukid. In the same manner, mauni siya problem sa widow. So, nasa utang, gihatagan siya o solusyon sa Ginoo. Pambayad. Ato nintimanan, ka-importante niya, ikatulo ang mga disciples, kung sa nila ang problema, kung saan pagpakaon, asa ito magkuhag kwarta, ani? Na, ingon sila, 6 months ang sweldo nga kinahanglan pakanon ni tanan. Asa ta makuha ana? Ana sila, so mauna siya tulo ka sitwasyon nga giatubang sa tulo ka lahi-lahi ni nga generation na si Moses sa panahon pa ni nga wapang Israel dito pa sa Egypt. Kani si Elisha naana sila dito sa Promised Land o kani si Jesus sa New Testament na siya. Pero naay tulo ka common thing nga nahitabo nga ako nga obserbahan, nga akong i-share sa inyo. Paki-flash ra gud sa Exodus 4:1-5 date. Ang atong manggong lesson, no, dire, unsay atong timan-an lesson number 1. Tulo lang ni ka-lesson ang akong i-share sa inyo. Ang lesson number 1 is, tanawan ninyo dire sa verse 4, verse 1, no? Moses, what if they do not believe in me or listen to me and say the Lord did not appear to you? In other words, si Moses, naasa problema, pero nangutana siya sa Ginoo. Ang widow, naasa problema, unsay ang gihimo? Nangutana siya sa man of God. Ang disciples, naay problema, unsay ang gihimo? Nangutana kay Jesus. Lord, unsaon ta ni pagpakaon? Okay? So, ang lesson 1 na ito, lesson 1, din. Mao na siya. Lesson 1, when you are confronted with doubt, uncertainty, trouble, worry, ask God. Mao na siya atong kuan kay many errors sa tao na siya problema sa iyang asawa, sa iyang relationship, dito man po mangutana sa iyang kauban nga bulag kong asawa, o sa may tamba ka na sa imo. Moingon na, uy, swerte ka. Kay nag-away mo, bulagin na, kay pagkita na paglain. Binuang man nga tambang. Kaya nga naman, ang imong gipangutana, di man mao. When you are in trouble, di man ini, ask God. Go back to God. Do not ask kanang mga people who do not know God. Kay siyempre, mali yun ang itudlo sa inyo. Ikaw, estudyante ka,
di ka kasabot nya mangutana po ka sa imong katapad nga utropod nga sige ra mo uban sige mo sibat-sibat sa klase re wa gid putoy na ibalan dito ka mangutana sa pride sa teacher mao na siya tama na kay problem na kay worry na kay concern na kay utang ask God no. Basaon na to, be, ang solusyon, lesson 1, dungan ta, go. When you are confronted with doubt, uncertainty, trouble, worry, ask God. Iman ina, kay important kay na siyang prinsipyo. Ayaw mo pangutana sa tao nga way nahibalan. Kay garbage in, garbage out, gina. Way nahibalan, dito ka mangutana di. Ang answer di, good mao. Nganong ang widow dito siya sa man of God? Because the man of God always talks to God. Naamoy problema din eh. For example, ako nag-open din ko nga tawagi ko ninyo. Bisag na ako trabaho mo, ngita man kong time nga makatabang sa inyo. Dili tanan nag-aingon, Pastor, ampo irabod ni Pastor mo na ako concern. Cellphone. Kaya I will pray for you. Mao na work of a pastor to pray for the people of God. So ato ning timanan, confronted ganita with trouble, ask God. Nga naman, tanawan ninyo sa Matthew 7, 7 to 8. I-plus Matthew 7, 7 to 8. Ingon ang Matthew 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. For everyone who asks, to him it shall be given. Those who seek, you will find. And to him who knocks, the door will be open. Ayaw na ninyo nga, maulaw man ko, Pastor, maulaw ko sa imo. Nyakakit sa kamusulti. Kung na may problema, maulaw mo sa inyong pastor. Wala mo yung masultihan. Okay ram na kung sige na kang istorya sa Ginoo, makaya na nimo. Pero what if, di mo madungog ang time, kang kinsa man ka mo share. Mo na siya. Ngano nga kaning gisulti si Jesus yung nagtudloan nga pangutana mo, pangayo mo. Later on, uy, asa naman itong imuhang kuan? Sapatos nga daan. Una, ako na inong gihatag. Siya nga, uy, wala ba sapatos kong anak. Wala man ka nagsulti. Ano ba? Ay, naikog ko. Ikog, irong lang na. Wala na sa tao. Ayaw ninyo i-mistake ang kay abi ng ulaw. Actually, di mo na ulaw, pride na. Dili mo na humility. Ulaw na ay kung naakay need. Ulaw na ay musulti ka sa imong igsuon na akay need. Dili ka dapat maulaw. Kana nga word, gina-cambio na, gina-interchange na sa garbo ba? Ayaw mo pag ganong maulaw mo ka, ganong taas ba ka kay pride? Wala na yung kay, wag yung kay kuan. Kwarta na, di yung kaka, wala po'y time nga, ayaw lang yun i-abuso, sige ka lang panghulam niya, di mo bayad. No? Di po na pwede. So ato nang bantayan, okay? Ingon sa Bible po, Philippians 4, 6 and 7, dili ka mag-worry. No? Do not worry about anything. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will keep your hearts and minds in Christ Jesus. So, ang ato, kanagsan natay problema, mag-ulaman ang atong kaguol. Ingon ang Ginoo, ayaw kaguol.
I-present ng imong problema sa Ginoo. Mao na kay siya bahala. Mutuo mo ana, amen? Ana, tadili mag-una atong buol. Sa ato pa kung mag-uol ka wala kay faith. Sayang lang magsige kag simba rin nya wa man day klaro nga nituo magyuday kag nay Ginoo nga wala. You have to believe mo man na ang beginning gyud nato, we need to worship a God who is omnipresent. Bisag asa siya na asa because He is a spirit. Maminaw na siya sa ato. Natay kaguol. Isulti dayon sa ayaw na mag-una-una tag kaguol. Dagan sa ato adire in the past wala mag-minyo kay nahadlok mo gasto. Langanin kay lisod kag requirement. Gusto imbitahon tanan, di man na siya. Pasagdi lang din mo maimbita tanan. Ang importante, you make it right with God. Amen? Wala man na. Imbitahan lang tong papa, mama, igsoon. Continue with the marriage. Gano'n man, to make it right with God para ma-receive ni mo ang blessing ni Lord. Hindrance man eh. Hindrance ni sultihan tamo sa atong prayer. Ang tanang sala, nga kabalo ka sala, hindrance na sa imong prayer. So, the best thing that we can do nga atong masettle ni, mo ana, i-give up na sa Ginoo. Ato lang kuanon mo niya. Actually, ang usa sa truth nga nakita nato dire adto ta sa lesson number 2 is that God uses what you have to make a miracle and solve your problems. Nabantayan ninyo ning tulo ka istorya. So ato sa basahon ning lesson 2, kita dungan tago. God uses what you have to make a miracle and solve your problems. Adto ta kay Moses, Exodus 4 and 5. Unsa ingon ni Lord sa verse 2. Verse 2. Tara verse 2. Unsa ingon ni Lord? What is that in your hand? Di ba? Unsay naa sa imong kamot? Kay ang iyang problema, Lord, basig di sila mutuo. Unsa nang naa sa imong kamot? Sungkod. Balikan na ito ni adto ta sa 2 Kings katong byuda 2 Kings verse 2 2 Kings verse 2 kani. Elisha replied, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" Unsa may naa sa imong balay? Ingon siya, katulang mantika. Mauna to Lord, katong mantika, olive oil. Di ba? Si Jesus, adto ta sa Mark 6, verse 38. Kasaw na to, go. How many loaves do you have? Go and see. So, ang question ni Jesus ba, unsa may naa sa imo karon? Kita manggod pa nagsapag naatay problema, naatay pangayoon, na uban maingon, naalang ta ko yung motor. So, di yun yung problema ba? Ano mo guna-guna magkagwala sa imo? Di ba? Ang question yun na sa Ginoo, unsa may naa sa imo ron? Kaya kana ang gamiton sa Ginoo nga magmilagro siya. Amen? Timanan nato ni nga principle sa Bible. What do you have in your hand? Mingo ka, Lord, gusto ko magkasal, pero 100 pesos naman. Pila man na yung kwarta niya? 100. Sige, atos, Pastor Lee, kay mutapal na. Di lagi na problema. Ang imuhang obedience ang importante. Basta timan ninyo ni naaga na imo'y problema, nya mo, approach mo sa Ginoo,
mangayo mo o request sa Ginoo, magampo mo. Timan ina nga mo ana gyud ang Ginoo sa inyo unsa may naa sa imo karon. Timan ina kay kanang naa sa imo karon maunay himuong milagro sa Ginoo. Ayaw pag huna-una parehong katulagi ingon na alang ko'y pulpira kakwarta gyud ko permi pulpira sa una pa. Ngano man niguli na ako ingon tong security guard sa ako. Niguli na ako sa gikan sa gaduty. Kutob sa maagian ako nga mga bakal, mga kahoy nga nagkatag-katag, mga plastic, ako nang ikarga. Kaya ako nang ibaligyan. Maayo po, okay po, pero waman siya po pira. So, sige mo ulit. Isod na nga na. God will always ask you, what do you have in your hand? Because katong lesson to, mo na akong na-observe ani nga stories. Ang Ginoo mo work na siya with a miracle with beginning with what you have. Mao na siya. Timan na to na very important na. And then lesson 3, sometimes God will tell us to throw it, pour it, or give it. No? Pasahon na to. Go. Sometimes God will tell us to throw it, pour it, and give it. Si Moses, sa may nasa mong kamot, siya sungkod, ilabay na. Ang widow, unsa may nasa mong kamot, unsa nasa mong balay, siya katong uwil na lang, o sige, pangita paglaing sudlanan. Kita ninyo? Si Jesus, iyang disciple, unsa may naasa inyo diha, kaning 5 lang ka bread, 2 ka fish. Sige, palingkura mga tao. Kita ninyo? Ang message nila is that God sometimes will tell us, keep it up. Mauna lang ni Lord. Di ko Lord ay. Mauna siya sometimes atong reaction. God is telling us to do something. Ang atong reaction, mag-pray lang kita, Lord, mangutan na ta kay God. Pero pag musulti si Lord nga, ilabay na, hindi ko Lord, mauna lang ni. Mauna lang niya ang akong kuan Lord. Mauna siya, ready ba mo to respond and obey God? What do you have na nag-cause sa inyo ha o problema? Kaning akong bisyo Lord sa Facebook. Sige na lang Facebook. Wala na yung time. Di na muluto. Kasi nagunit o Facebook. Allah. Ingon dahil ng Ginoo sa imo. Sige. Ikuha na. Ibaligyan na imong cellphone. Adi ko Lord. Saan ako pagkuntak sa akong bana Lord? See? Dili yun. Mauna siya yung problema. Actually, God will always have a solution. Pero kita man ang mo-refuse. Pray the Lord. Sa man yung akong anak, Lord. Addict naman siya. Laag-laag, Lord. Cellphone, Lord. Anak. Ingon ang Ginoo, sige, kuhaan ng cellphone. Ayaw, Lord, basig mulayas. Saan pagkuha na sa Ginoo? Ikaw man dahi gihapon magbuot. And how will you know the answer of God? Na kay conviction. Kanang musulod na hungong sa imong mind from the Spirit of God nga naman, naga-worship ka kay Lord, naga-pray ka. Naga-pray ba mo? Amen. If you pray, you regularly worship God, namuhatag kag time sa iya, bisag once a week lang mo, lingkod na mag-istorya mo, madungog na ni mo. Ang problem lang, ang atong response lagi, di ko Lord kay basig ko ano, katupong na yung mga uyab-uyab dami. Wala na siya, Lord, na lahi naman ni siya, Lord. Kanang, wala naman siya time sa ako. Busy naman kaayo siya. Mayingon ng Ginoo sa mo, bulagi na. Ayaw, Lord, kay mamatay ko, Lord. Wala siya. Disgrasyahan eh. Kung saan na pag... How can God help you kung ikaw mismo na kay answer sa imong mind, ikaw ang mubaliban.
Dili. Open kita. Panagsa nata sa work. Permita kasabaan sa atong amo, daghan na kayong sign nga pawaon na kadiya. Di lang gihapon kamuhawa. Mao lang di nimo makita itong milagro sa Ginoo nga ihatag sa imo, imbis kay dalawon ka sa lugar nga mabunit pa kag kwarta. Di mo tumantuan nga naman. Di man kamuhawa, asa ka. Adi ko Lord, lisod ni Lord. Timan ini siya, when God removes you from one place, na siya iplastar sa imo. When God gikuha niya ang Israelite dito sa Egypt, kaning case ni Moses, siya gipalit, gidala niya sa Promised Land. Naanay Promised Land, pero ang gusto po sa mga tao nga, mulingkod na lang sila dito. So, ingon ang Ginoo, sige, girahan na ninyo, kahit pildi lang gina. Di, mi Lord. Makipag dito na lang ta sa Egypt. Mao itong nalain ang Ginoo, nga lalimang nga perting layo sa ilang gibiyahe niya pagkawan. Niingon sila, di mi Lord, ni anhir man da imi arong mga matay. Giingnan ka nga tabangan ka, mubaliban ka. Actually, mao na siya problem sa mga tao. God is willing to help you. God wants to perform a miracle sa inyong kinabuhi. Pero ang una, when you are in trouble, we need to ask Him. Ang ikaduha, sometimes God, timan ini ninyo ni, will ask us, unsa man nang naa sa imo, what do you have? Kay mauna iyang gamiton para i-bless kanya. Amen? Pero you have to believe. Mao naman yung prinsipyo. Diba? I'm sure ang uban sa ato na siyang na-experience. Understanding the principle is important. Kaya pag abot sa sitwasyon, we can easily understand. Ngayon, uban, naanay tanang sign sa relationship nga dapat ayaw na lang mo pagpadayon o uyab, ayaw na mo pagpadayon o sa inyong relationship, kaya di gid mo magkasundo, pugson lang gihapon. Kaya di, nagminyo, pagkahuman, nagbulag. Kaya nagproblema na noon, kaya wa may divorce din sa Philippines. Muna, kung magminyo mo, is-sure ninyo. Pero maabta na mo pilap katuig, dugay na mo nagpuyo, di gihapon mo sure. Pag sure mo diya, suko ng Ginoo sa inyo, anak. Tinoon na, it's not a joke to make a decision. Pero do not prolong because God wants to bless us. God wants to give us a miracle. So ato ni siyang is-serious. Kanya, the third lesson, sometimes God, mo na ingon nga sometimes God wants us to cut it off, throw it out, ihatag na. Alisdan ko na. Ana lang promise ni Lord. So ato gid siyang i-put in our hearts. No? Kay ingon ba si Jesus, according to your faith, basta mo tuo ka, it will happen sa imo. Ha? So, ingon ani nga kamatuoran, kabalutan sa three important factors how to experience the miracle of God. Unsa may atong dapat response ani. So mao ni atong dapat, we need to believe. Believe it. Always ask God and obey His instruction. Be ready to obey His instruction. Mao ni atong himuon. Ingon ni Jesus sa Romans 1:17, for in the gospel the righteousness from God is revealed, and the just shall live by faith. Tutuo kita. No? Ang faith is important. Sometimes na ay moabot sa atong kinabuhi. Dili man na dayon ihatag sa Ginoo karon kay nagpray ka karon po dayon. Dili.
Sometimes we have to wait. But the important thing is, you believe. Amen? According to your faith, mo ginay gusto ni Jesus, because the righteous shall live by faith. Nothing else. Ayaw nang we need to, ikuan sa, pakita sa, nga, ana, para mutuo ko. Dili man ana. God wants us to trust Him. Kaning atong gi-share karon principles of living, important principles of living. And we need to believe this so that it will affect our lives. Mahimo ni siyang effective sa atong ano man, ituo ka man. Mao na every Sunday ako maningkamot yung kung God will give us principle nga atong mabitbit sa kinabuhi. Kay lisod ba na nga magkinabuhi ta nga way klaro kay sabay-sabay lang ta sa tama. Unsay na mauna siguro ning gihatag sa Ginoo. Dili man na ana. God will give it to you according to your faith. Be it unto you. Mao na ingon ni Jesus. In my life, kani ako ning gi-share, daghan na kay kog milagro nga na experience from the Lord. Ako din na-share sa inyo, kaya itong naayo ko sa akong sakit sa heart, kay edad ko 39, pag human akong dulang basketball, amor akong mamatay, kumuto na akong dughan. Giayo ko sa Ginoo. Karon magpa-check up ko na gihapon tong sakit sa heart, pero makadula gihapon ko basketball. Amen. Ana rin doktor, uy, anong gamot mo? Wala. Giayo naman ko ni Lord. Magpa-check up ko na gihapon tong ischemic heart. Mawala na lang doktor. Uy, anong gamot mo nito? Wala, dokay. Giayo naman ko. Dugay na. Dugay na unta ko patay. Na-disgrasya mi sa banati. Nagubaan sa sakyanan, kami tanan, walay na bali nga buko. Kaning atong church, this house, ihatag ni Lord, napalit na ko ni nga wa ko kwarta. Naay kwarta gamay, kulang kayo ba kung pasabot? Pero God made a way. Siya. Dagan kong miracles, healing, sa akong work. Dapat dugay na ko ni-retire. Ingon na po na kong boss na, ayaw lang. Okay pa magkaka. Okay pa. So, amen. Would you like to have that miracles in your life? Tuo ta. Trust God. Dili ng tanan calculated. God wants us to kanang take the step of faith pa. Di man na tanan sure. Uy, wala may sure din. Even our life. But God wants us to trust Him. Amen? Unay gusto niya. So, finally, mga brothers and sisters in the Lord, it is my desire that you too can experience the miracles of God. So, have faith in God, consult God, and be ready to do what He wants. So, ato ning timanan, and may the Lord bless you always. Amen. Amen. So this time, ako mong i-request, manindog ta for our closing song. Ato pasalamatan ng Ginoo for niya atong ning i-put in our hearts what we have heard today. Let us sing this song to our God who is listening to us. Minaw siya karon. Kantaho na to ni from our hearts. Ikaw ang puso, ikaw na ako. Kalipay mo dalampanan. Muabot man ang problema. Walay malika pahimulan. Walay malika kumpara.
Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, thank you, Lord, because you have given your word to us. Aron amo ning tun-an o among ikinabuhi. Thank you, Father, for blessing your people. I believe, Lord, imo silang gidala diri to listen to the very important principle na imong gi-share today with us. I pray, Lord, that you bless them all in the name of Jesus. Those who are still seeking for more blessings, those who are encountering problems, in the name of Jesus, tabangi sila, Lord. Katong wala pa'y ambisyon sa kinabuhi, Lord, put meaning in their lives in the name of Jesus. Thank you, Lord, for allowing us to worship you today. Thank you, Lord, for your presence who have been with us today. We praise you and we give glory and honor to you. Salamat, Lord. We are so grateful to you. Now to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Lord Jesus Christ, to Him be glory, majesty, power, and authority throughout all generations, both now and forevermore. Amen and Amen. Mahing buntag sa tanan, you may now have your merienda. Thank you. God bless. Jesus.